Tuloy tayo mga kabrigada, pag-usapan ho natin ito hong nangyaring stabbing incident. Diyan nga ho sa may Pasig City, dito ho yan sa may Rizal High School mga kabrigada. Parang nga nangyari raw kasi mayroong viral video dyan eh. Oh. Parang nagkagulo raw sila, tapos may naglabas daw ho ng kutsilyo, tapos doon na ho nagkaroon ng pananaksak mga kabrigada. Meron hong nasugatan ho dito mga kabrigada na isang 14 anyos Nako. na bata at isang 15 anyos na bata. At kaugnay ho niyan, makakasama ho natin mga kabrigada ang tagapagsalita ho dyan ho sa may Pasig City Police Station, si Police Captain Jean Aguada. Magandang umaga po, Police Captain Aguada. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Angel. Good morning po. Morning po. Yes, good morning, Brigada Gab and Brigada Angel. Good morning sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapakinig. Opo, Captain, unang-una ho, pwede ho bang pakikwento ho sa amin paano ho ba ito nangyari? Ano ho yung pinag-ugatan ng parang kaguluhan ho dyan sa may tapat ng paaralan na dahilan para mauwi nga ho sa saksakan itong rumble na ito? Opo, sir. Ganito po yung nangyari nung nakaraang araw po kasi. Yung mga dalawang grupo ng bata ay nagkaroon ng pagtatalo-talo na nauwi nga po sa nangyaring saksakan kung saan dalawa po ang biktima. Bali, yung unang argumento nila ay nangyari sa loob ng kanilang paaralan. Pero pagkatapos po ng kanilang klase, bandang 2 p.m. po, ayun, itinuloy nila ang kanilang away sa labas na po ng school campus kung saan nagpaang-abot nga po sila at nagkaroon ng physical confrontation. And during that fight nila po, nagkaroon na nga po ng saksakang nangyari kung saan ang isa po sa kanila ay naglabas ng folded knife at sinaksak po niya ang dalawang estudyante po. Yung isa ay may tama po sa kanyang right chest, yung 14 years old, at yung 15 years old naman po ay sa kanyang lower back. Yung isa ay stable na at yung isa naman ay naobserbahan pa din pero sabi naman po ng kanilang kaanak ay ligtas na po sila. Opo. Pwede ho bang malaman, nakwento ho ba sa inyo o nalaman ho ninyo sa inyong investigasyon, ito hong pinagmulan ng pagtatalo-talo ho nila. Ano ba ito? Parang grupo-grupo ho kasi. Ito mga nagsusuntukan na Yes. ito. Yes po, sir. Bukod doon sa sinabi nilang ay yung away kabataan po ay wala po kaming makuhang information talaga kung ano po yung ugat. Basta ang sabi lang po ng mga batang ito ay yun nga, away bata lang, away estudyante. Pero yun na nga, limited pa kasi ang binibigay nilang information. Marahil siguro ay dahil nasa harapan po ng kanilang mga parents po. Kaya hindi pa po sila lubos na nagsasalita at hindi pa nila idinedetalye po ang lahat. Hindi naman natin sila pwedeng ilagay po sa interrogation dahil mga minor nga po ito at saka kailangan po din po nilang maprotektahan kahit po sila ay mga offenders po. Oo, So kasi... ayun, aantayin pa rin namin. Hindi pa matatapos po dun sa ang investigasyon. Although natapos na kahapon po yung pagharap nila sa piskalya at na-turn over na natin po sila sa bahay kanlungan. Pero from time to time po ay magkakaroon pa rin ng follow-up po na pagtatanong-tanong sa kanila hanggang sa nandun na sila sa, siguro kasi nasa state of shock pa sila dahil din sa nangyari. So hindi pa po lahat sila willing na magbigay po ng information, sir. Opo. Ilang taon na nga ho, ma'am, yung mismong bumunot po ng folding knife? 13 years old po siya, grade 7 po. Oo. Parang ayun pa pala isa sa pinakabata partner. Ano, 13 years old? Nasaan na po itong Yes 13 po, years sir. old na bata na ito? Nasa bahay kanlungan po, kasama niya pati yung 6 pa na involved. So lahat po yan na 7 na involved or rescued minors po natin, ng mga CICL, ay yun nga po, itinurn over natin sa bahay kanlungan habang inaantay po yung resolution po ng korte kung ano pong intervention ang gagawin po sa kanya. Oo, kasi magtataka ako dito, partner at mga kabrigada, di ba? Itong 13-year-old na grade 7 student, bakit siya may dalang kutsilyo? Yes. Diba? So ano ho ba ito? Kasi sabi nga ho ninyo kanina, medyo matipid pa magkwento itong mga batang ito. Kasi syempre, halimbawa ako yung bata, di ba? Kaharap ko yung magulang ko. Takot din ako magkwento. Kung yung nangyari. Pero kasi, ang tinitingnan po namin mga senaryo dito, ma'am, baka matagal na itong magkaaway. Tapos, dinala na yung kutsilyo para ito na yung mismong komprontasyon nila. Kasi parang ganyan kasi hindi naman pwedeng yung 13-year-old na yan, araw-araw may dalang kutsilyo. Ma'am, paano ba ito?
Yes po, sir. Parang posible nga po na ganun ang nangyari dahil Mhm. may isa din sa mga bata na nagsabi kahapon na yun nga inabangan sila talaga doon po sa labas na po ng eskwelahan. Grade 7. Ibig sabihin, Kaya ma'am, isang school lang ho ito? Yes po, sir. Lahat ay sa iisang school po. Lahat So, ng so walang mga outsider involved dito po sa away ng mga teenagers na ito? Wala po, sir. Sila-sila lang po. Sila-sila Bali, lang dalawang talaga. grupo lang. Mm. Yes po, sir. Oo. Ano na ho yung mga intervention ho na ginagawa ho ng Pasig City Police Station tsaka po ng paaralan para ho maiwasan na yung ganitong insidente kasi bawa kami nung mga bata kami partner, naman. kinakapkapan kami nung yung guard Correct. sa school School. para chine-check yung anong mga laman ng gamit namin. Ano na ho yung ginawang coordination ho sa inyo ng paaralan na ito at para maiwasan na ho yung mga ganitong uri ng insidente? I understand kahapon po, although dati na rin pong may routine patrolling po tayo ng pulis doon at dati na rin may security guard po ang bawat gate ng school. Pero kahapon ay mas pinahigpit na yung implementation ng frisking sa mga bata at sa kanilang mga dadadalang gamit at naglagay na rin po tayo ng permanent po na police assistance desk doon po mismo sa ating eskwelahan. Ayun, maigi naman na may nakaposte na hong pulis ho talaga doon, ma'am. Pero ano na ho yung status ng mga bata na ito? Meron na po bang hindi ko pa kasi nakita kung meron ng official na statement itong paaralan. Sila ho ba na-suspend o na-kick out? Meron ho ba kayong information doon, ma'am? Ang alam ko po ay magkakaroon o ata ng committee meeting po ang paaralan at saka syempre ng guidance counselor po nila. But definitely, sigurado ay may kakaharapin po sila sa discipline committee po ng paaralan po. Kasi At yun, habang sila ay nag-aantay, kasali na rin dyan yung pag-aantay nila doon ng resolution at hindi po sila makakaalis doon sa bahay kanlungan hanggat hindi po bumababa ang resolution at hindi po sinasabi kung isinasaad doon kung ano po yung mga dapat gawin po sa kanila. Okay. Nagwa-wonder lang po ako, ma'am, habang nasa bahay kanlungan ho sila, ano hong ginagawa nila doon? Meron po ba doon mga counseling na nangyayari? Kasi halimbawa, syempre itong mismong bumunot ng kutsilyo kasi baka kulang siya sa di ba? Kailangan siyang mabigyan ng sapat na gabay, di ba? At guidance. Yes po, sir. Oo. Paano ho ba yung mga Meron ginagawa pong doon? May naka-assign po tayo doon na mga CSW, City Social Welfare. May counseling din po sila doon. At marami po silang activities habang nandoon po sila. Kasama din doon yung values formation po. Yun. Values formation. Tsaka syempre, di ba, kailangan Yes po, sila may na mga, busy, occupied. Pag ganyan kasi, di ba, lalo na dun sa mga kasamahan naman na iba na nagulat din. Kasi trauma rin yan, partner, Trauma di ba? talaga, oo. Doon sa mga kagrupo rin na hindi naman ine-expect na akala siguro, ano lang to, sutukan lang to. Sutukan ganyan lang to. Tapos may bumulot May na kutsilyo kutsilyo, pala. Yes, di ba? sir. O ano ho, meron ho bang parang May mga psychosocial briefing dun sa mga batang nagulat Meron din? po, meron. Okay, sige. Opo, yun po yung ikakandak po ng City Social Welfare natin at mga partner agencies habang nandoon din po sila. Kasi ito talagang mga batang ito, yung murang isipan nila ay maaring iba yung Tama. naging takbo nito at iba yung naitanim sa isip nila kasi napakabata po nila. Totoo. Normal yung nag-aaway-away ng mga kabataan. But what is not normal is yun po, magpagdadala po ng kutsilyo at yun nga po ginawang pananaksak. So, ibig sabihin, siguro kailangan ng anger management ng mga batang ito din po. Tsaka di ba, syempre, pag ganyan may kutsilyo ka, para may intent ka na to harm Correct. na ibang tao Yes na po, yes. fatal yung pag-harm. Paano kung diba? makakapatay ka, yung mga ganun Di ba? So, pag ganun Yes, sana nga ho, right. magabayan sila ng tama. Kasi pag bata ka, partner, di ba? Syempre, kahit naman tayo, dumaan tayo sa teenager years natin, di ba? Agresibo Agresibo tayo. Kapag mayroon na away na tropa ko, rares back ako, Rares ganyan. back ako, oo. Pero syempre, ayaw nating dumating sa punto na ganito. Ganito rin ang gagawin ng mga kabataan ngayon. Diba? Sana, hindi. magabayan ho itong mga bata na ito. At ma'am, patuloy ho kami makiki-update ho sa inyo dito po sa status ng mga bata na yan. Pero syempre kasi kahit kami dito, naawa rin ho kami, di ba? Oo, nakikita natin Opo. Nakita natin na ganito, na kumbaga ba hindi naman nila alam yung ginagawa nila. Well, alam nila, pero hindi nila alam na
mali na pala ito. Correct. Ano Akala yung nila- magiging consequence dyan? Correct. Ayun. With that, ma'am, Yes maraming po. salamat po. Sige po, go ahead po. Sana eye-opener na din sa kanila yung Mhm. nangyaring yan sa ngayon. Opo. Baka sakali po ay magbago naman na sila at maimulat na sila sa katotohanan na mali nga po yung ginawa nila at hindi na uulitin sa mga susunod pang araw. O, sana ho. Panghuli na lang po siguro, baka meron ho kayong panawagan ba o mensahe ba sa mga magulang, sa mga paaralan ho natin na nakikinig po ngayong umaga, ma'am? Yes po, lalong-lalo na po sa mga nakikinig ngayon ng mga magulang. Ang Mm. aming inaapila po ay sana ay patuloy niyong gabayan ang inyong mga anak. At mahalaga po yung araw-araw na pagiging bahagi natin sa ating mga anak, yung kumustahin sila sa araw-araw Mhm. at ano ba yung nangyayari sa kanila. Mhm. Dahil baka din kasi may dinidibdib na sila pong problema at kailangan nila ng inyong atensyon pero nababaling nga po sa kabisihan natin sa araw-araw. Mahalaga po talaga ang bonding ng isang magulang sa kanyang anak para nang sa ganun ay masubaybayan natin ang kanilang paglaki. Dahil kung ano sila ngayon ay yun po ang magiging kanilang kinabukasan. Okay. Maraming salamat po, ma'am, at mabuhay po kayo dyan po sa Pasig City Police Station. Thank you po. Thank you po. Thank you, sir, and good morning po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.